Kung pwede ka, sana kayo, magpo-provide kayo ng sasakyan. Saka, grabe na ang pasyente ngayon ng yung mga kabataan. Noon, walang dinggi sa General Luna. Di namin alam ano yung dinggi, pero ngayon may 4 na cases sa ngayon din na buwan, January. Questions? So kumbaga ho, dugtong lang din sa kwento ni ma'am na mahabang panahon, walang doktor, dumating si doktor at sabay na umupo si doktor, si mayor at maging kayo na representante ng komunidad, nagplano para sa kalusugan, nagkaroon ng mga programa, umunlad yung lagay ng kalusugan, pero nagkaroon din ng mga pagbabago tulad ng napalitan si mayor, umalis si doktor, at iba pa, no? May mga matitigas din na ulo sa komunidad. Pero sinasabi nyo na bagamat ganun pa man ang mga nangyayari, ano ang lagay ngayon ng kalusugan ng General Luna? Ang kalusugan ng mga tao doon sa General Luna, parang talagang sila aware na talaga yung mga tao na sila na mismo yung mag-iwas para hindi sila magkasakit. Oh. Ano ho sa tingin ninyo ang nagdulot nito? Anong ginawa ninyo para maging ganon ang kaisipan o kaya kaugalian ng mga tao? Siguro, yung mga advocacy na mga ginagawa namin, kagaya ng noon, yung mga kasamahan ko, we are 144 BHWs. Every month, mayroon kaming 2 nakasanay na schedule talaga namin para maglilinis kami sa buong komunidad ng General Luna. Patapos susunod naman na barangay, parang ganun, magboboluntaryo din kami. So, ginagaya, lalo na ngayon, mayroong purpose, yung proyekto ngayon ng pamalaan na mayroong foreign donors na nagbibigay ng aid sa mga indigents. Yung din, mga indigents na member ng Four-Pace, yung tinatawag na Four-Pace, yun din sila ang na additional instruments para manatiling malusog yung mga tao. Aware din sila. Isa yung umaaway na sa RSI kasi ganun yung tinuturo sa amin, iba't naman hindi natin gawin. O paano namin yan gawin kung walang tumutulong sa amin? Kayo naman, iba't naman linagay ang culvert na yan, na doon mangingitlog yung lamok. Tapos sana naman kami hindi kasya yung binigay sa amin ng funding agency para ipagamot sa anak namin kung magkadinggi. Isa yun. Other questions? Yes. Sorry, I have to follow up on my questions. I don't think I had a clear answer. You see, Naga City, under Mayor Robredo, the households have 100% toilets. And there have been 100% available potable water compared to the 60% national average. Now, what has been the record in your place? Now, the other question is, let's say a child has diarrhea. The usual reaction of for people is either wait, or it's nothing. Or if they have a cold and they have a short breath, again the same thing, nothing. How much access do they have to the proper care? It does not have to be a doctor. It may be a health worker who can advise them, educate them that this have to be paid attention and at once, not later. Now, these health workers in one program has been assigned, let's say, 20 families per worker. So they can be in contact with each family, educate them, and people who need help have access to them. They don't have to be a doctor. And the remedies are simple. Now, in some nations, just the provision of
salt tablets for diarrhea has saved a lot of lives. Now, even the preparation can be only as simple as a bicarbonate with sugar and water. But people are ignorant. They don't know what to do. How much access do they have to health, even a health worker, to educate them and to be accessible to them, to give them the right remedy? Yung unang tanong po, Manang Ustre, gaano ho kadami sa populasyon ng General Luna ang ngayon meron ng access sa potable water o kaya sa sanitary toilets? Yung walang sanitary toilets, mga 8% na lang, sir. Dati? Dati, 60% lang talaga. Walang sanitary toilet. Tapos yung sa potable water, sa napakadaming barangay sa General Luna, ilan ho ang meron ngayong access na to safe drinking water at ilan ho ang nananatiling wala? Sa General Luna, out of 910 barangays, we have only 7 barangays na walang safe potable drinking water. Dati wala ho ilan yung wala? Dati lahat wala. Dati. From formerly, all barangays did not have access to potable water. Now there's only 7 that don't have. Baka nga po, ang tanong una muna, paano na-achieve yung success rate na gano'n, na from 19 na dati wala, ngayon ay 7 na lang ang wala at ang 12 nagkaroon. Yun ho muna siguro yung unang tanong. Paano nagkaroon ng tubig yung 12? Yan nga sinabi ko sa kanina na yung program ay bumaba doon sa barangay level na. So isa yung sa prioritization ng problema, isa yung na problema yung safe potable drinking water, yung access. So gumawa ng hakbang ang barangay kung paano nila makamit na magkaroon sila ng access sa potable drinking water. Ihingi sila, the era of the barangay is not enough, 20% development fund is not enough para gagamitin bilang yung pondo nila gagamitin para sa access ng tubig. Kundi yung mga tao sa barangay, nagtulungan sila gumawa ng mga hakbang. Every Saturday night, mayroong benefit dance. Lang yung, kasi wala namang papaglibangan doon sa amin. Wala namang mga amusement center doon. So, yun na nga, magsayawan, fundraising, saka yung raffle ticket, magbinta kami ng raffle ticket, ang proceeds, yun, tinutulong namin sa water project. Bakit ho yung 7 wala pa rin hong access to safe potable Kasi drinking po, water? sila sa Island Barangay, they are surrounded by the devastating Pacific Ocean. Nandun sila. So mahirap doon kasi yung source ng tubig ay nasa taas ng bundok. Ang kulang lang doon, yung sustainability kasi walang water shield, walang yung mga kahoy, yung mga luma na dating malaking punong kahoy, pinuputol, yun ang isa na wala pa silang access. Wala silang, yung source ng tubig nila, hindi pa talaga makasustain. Pero may hinanapan ng paraan. Pero may ginagawa ho ba yung mga local communities o kaya yung mga barangay na ito na wala pa ring access to potable water, tapos sabi ninyo ho ay dahil